Decades of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. We'll carry on. We will deliver. We will strive to always be better. This is your first. Your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. NBC Radio Natin. This time check is brought to you by Lynn's Flower Shop. Flower arrangement for all occasions. Please text or call 0918-2252-822 or see Miss Lynn Balao in front of Novo Liboro Street, San Jose Occidental, Mindoro. Hanap mo ba ay exciting na shopping experience? No worries! Dahil nandito na ang Save More Department Store. Ang one-stop destination para sa lahat ng iyong kailangan, Save More Department Store. Mababang presyo at legalidad na produkto ang hatid namin sa inyo. Mula sa grocery items, school and office supplies, toys, beauty products, jewelries, perfumes, hanggang sa fashion trends na mga damit pang bata, sapatos at tsinelas para sa lahat, gamit pang kusina, plastic wares, hardware at home appliances. Nako, tiyak na mapapabili ka dito. Kung ang hanap mo naman ay iba't ibang klase ng cellphone, meron din sila. Cellphone accessories, certified cellphone technician, available din sa kanila. Ops, meron pa. Dahil sa Save More Department Store, ang serbisyo ng mga empleyado ay kagigiliwan mo. Napaka-friendly at matulungin ang staff namin dito. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na sa Save More Department Store at maghanap ng mga produkto na mapapasayo. Save More Department Store, ang store na sulit sa tipid at sulit sa saya. Dahil sa Save More, makakakuha ka ng more. Save More Department Store. For more updates, visit our page Save More Department Store. Life Extension Vitamin D3. I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Handa ka na ba sa isang programang pangkabataan? Programang maghahatid ng impormasyon at saya na may kinalaman sa pagpapalawig ng karapatang pambata. Hatid sa inyo ng Plan Occidental Mindoro. Eto na ang Bidang Bulilit, ang boses ng mga bata para sa mga bata. Tulad mo'y mayroon ding magagawa, subukan
Isang masaganang pagbati mga kabulilit. Kay gandang tanghali ang hatid namin para sa inyo ngayon. Correct, hindi lang yan. Special ang airing natin ngayon dahil talagang mabubusog tayo ng mga kaalaman na hatid ng ating guest dahil ang topic natin ngayon ay Safer Internet Day. Yes na yes dahil dito lang yan sa Barangay na puno ng saya at ligaya, pagsubok ay laging kinakaya. Barangay Ligaya! Ako ang inyong kabuliliit na Ronda dyan, Ronda doon. Kabuliliit, Tyron. Ako ang inyong kabulilit, ang kabulilit niyong Morena, kabulilit Aya. At ako naman ang inyong kabulilit na nagbibigay saya at dagdag kaalaman, kabulilit Lara. Kaya mga kabuliliit, oras na para sa mga matutuklas nating bagong kaalaman ngayong tanghali na puno ng impormasyon at kasiyahan. At mas magiging makulay pa ang ating talakayan dahil sa Bida 1 segment makikinig ka lang, may chance of winning ka na rin na manalo ng 500 pesos of load. Correct, hintayin lamang ang aming katanungan mamaya pagtapos na aming Bida 1 segment. At huwag kalimutang i-like and follow ang ating Facebook page, mag-mention ng 3 Facebook friends, i-share ang ating live at i-comment ang tamang sagot. Exciting and interesting, diba? Kaya simulan na natin ang ating talakayan sa ibabahagi ng ating panauhin dito lang yan sa Bida ka? Bida tayo. Bida 1! At eto na nga mga kabulilit, marami tayong matututunan patungkol sa Safer Internet Day. Kaya't makinig at itatak sa puso at isipan ang mga magiging aral. Kaya't kabulilit Shania, ipakilala mo na ang ating panauhin. Ang ating panauhin ngayon ay isang project manager. She have been in the child protection work for 3 decades and 8 years sa Plan International Pilipinas. Siya ay walang iba kundi si Ma'am Maria Shela N. Estabilio. Hello po ma'am, welcome po sa Bidang Bulilit. Maari po ba kayong bumati sa ating mga kabulilit na nakikinig at nanonood ngayon? Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga nakikinig ngayon. Ayan, maraming salamat po ma'am. So handa na po ba kayo para sa ating unang katanungan? Opo. Ayan, para po sa ating unang katanungan, ano po ang Safer Internet Day at bakit ito mahalaga para sa mga bata at kabataan sa Pilipinas? Maraming salamat. Ang Safer Internet Day ay isang global movement na nilayunin gawing mas ligtas at mas responsable ang digital spaces, lalo na para sa mga bata at kabataan. Sa Pilipinas, hindi lang ito global observance. Isa itong national call to action. Through Proclamation number 417, ang second Tuesday of February of every year is officially recognized as Safer Internet Day for Children Philippines. Ina-affirm dito ang country's commitment, ang ating commitment ng Pilipinas to protect children in the digital space while standing with the global community. Habang ang internet ay nagbibigay ng kaalaman, connection at opportunity, dito rin nagaganap abuse at exploitation. Kaya paalala, ito na online safety ng mga bata ay isang shared responsibility ng pamilya, komunidad, gobyerno at platforms. Internet Day po pala ay isang global movement na talagang nakatuon sa pagiging ligtas ng mga bata sa paggamit ng internet. Kaugnay nito, nabanggit nyo rin po na meron din po pala tayong tinatawag na Proclamation number 417 o Declaring February as Safer Internet Day for Children. Ayan mga kabulilit ha, pakatandaan. Proclamation 417 o Declaring February as Safer Internet Day for Children. Ayan ma'am, so dako po tayo sa ikalawang katanungan. Bakit po itinuturing ang Safer Internet Day bilang isang panawagan sa aksyon at hindi lang pagdiriwang? Kasi hindi lang ito yung pagdiriwang. Dahil ang online abuse at exploitation ay patuloy na nangyayari sa araw-araw. Base po sa pag-aaral ng National Philippines at saka yung ibang reports and other researchers, malinaw na hindi ang awareness na may mga gaps sa safeguards, may victim blaming ang mga paniniwala na sinisisi natin ang biktima,
yung ating kultura ng pananahimik at minsan kulang ang coordination ng systems. Kung celebration lang ito, pero walang konkret hakbang, mananatili ang mga panganib, ang mga risks. Kaya panawagan ito sa action para palakasin ang pagpapatupad ng batas, panagutin ang mga responsibilidad, gabayan ang mga bata online, at siguraduhin ang digital spaces at hindi lang sa salita, kundi sa actual na disenyo at sistema. Sa madaling salita, ang Safe Internet Day ay paalala na kailangan tayong kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi kapag may nangyari na. So base po pala sa Plan International, hindi sapat ang awareness lang. Kailangan po talaga ng aksyon para mapalakas at maprotektahan ang digital spaces ng mga bata. Kaya mga kabulilit, paalala na kailangan na po nating umaksyon. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Ayan, so para naman po sa ikatlong katanungan, ano ang temang binibigyang diin sa pagdiriwang ng Safer Internet Day ngayong taon? Ang tema ng nag-emphasize siya ng shared but differentiated responsibility in protecting children online against Australia and society. As the call focus, ang tema ay ako, ikaw, tayo, protektado laban sa ikasisain. Pinapakita ng tema na magpapakita na tayong papel sa child protection online. Ang ako, ibig sabihin, personal awareness at responsible online behavior. Empowerment ng kabataan ng walang o hindi pinipili. Yung ikaw, for mahalaga ang papel dito ng pamilya. Yung guro, yung mga child protection actors, at even yung mga kaibigan sa paggabay at maagang pagtugon. Sa tayo naman, collective action dito. Kailangan ng collective action ang gobyerno, ang platforms, ang community at civil society. Kung makikita ninyo sa tema, nakahighlight dyan yung A ng ako at saka I ng ikaw. Ito ay kumakatawan sa AI, sa salitang AI naman, artificial intelligence. Ito ay paalala ng emerging technology na may epekto na sa online work, tulad ng image manipulation at mabilis na pagkalat ng harmful content. Ang focus pa rin ng child protection ay hindi teknolohiya. Tema po pala na ating Safer Internet Day ngayong taon ay ako, ikaw, tayo, konektado at protektado laban sa OSAEC SESAEM. Uulitin ko po, ako, ikaw, tayo, konektado at protektado laban sa OSAEC SESAEM. Ayan ma'am, maraming salamat po. So dako po tayo sa ika-4 na katanungan. Bakit po mahalaga ang Safer Internet Day para sa Plan International Pilipinas? Mahalaga ito dahil nakaalam ito sa commitment ng Plan International ng Stand with Girls at protektahan ang pinaka-vulnerable na bata sa digital space. Sa Pilipinas, mas mataas ang risk ng mga batang babae sa online sexual abuse and exploitation, harassment, and image-based abuse. Pinapalala ito ng pahirapan, ng harmful gender norms, at mahihinang protection systems. Kaya sa Safer Internet Day, ginagawa namin ang mga sumusunod. Una, pinapalakas ang boses at karapatan ng mga bata, ng mga batang babae. Hindi sila sinisisi, kundi pinapagpapatuhan. Pangalawa, nagtutulak ng mas malinaw na accountability mula sa adults, sa gobyerno, at sa tech platforms. Pangatlo, pinapalakas ang digital citizenship ng mga bata, magulang at guro, gabay, hindi takot o parusa. Pang-apat, sinahamon ang ating mga panininang katulad ng victim blaming, yung pananahin natin, yung the culture of silence, at yung normalization ng online abuse. Para sa amin, hindi lang celebration. Again, ito ay panawagan sa aksyon.
So napakahalaga po pala talaga no na ang Safer Internet Day sa Plan International Pilipinas dahil bahagi rin ito sa advokasya ng plan na Stand with Girls. Ang layunin po ay para maprotektahan at bigyang lakas ang mga bata. Para naman po sa ikalimang katanungan, ano ang OSAEC at SISAEM at bakit ito seryosong issue sa Pilipinas? Ang OSAEC ay ang OSAEC at SISAEM ay parehas acronym siya. Ang OSAEC ay online sexual abuse or exploitation of children at ang SISAEM ay child sexual abuse or exploitation material. Ito ay dalawa ang tinutukoy dito kasi under Republic Act 1130. Ito yung OSAEC, yung pang-abuso, at yung isa ay yung materialis, yung child sexual abuse material. Bakit ito sinusulosan? Bakit seryoso itong phenomenon na ito? Patuloy kasi na nangaharap ng Pilipinas sa seryosong hamon sa ugnay ng paglaganap ng online sexual abuse and exploitation of children and children. Ang mga abuso ito ay nangyayari sa mga digital platforms na araw-araw ginagamit ng mga bata at kabataan. Madalas, nakatago, normalize, at mahirap na detect. Hindi ito aksidente. Ito ay pinapalala ng mga mahihinang safeguards, kakulangan sa awareness, stigma, at saka victim blaming, yung gap na sa coordination at enforcement. Dapat malinaw. Hindi kailangan dito may kasalanan ng bata. Ang pananagutan ay nasa adult, nasa institutions, nasa tech platforms at estado. Kaya ang prevention ay dapat rooted sa community at ang response ay coordinated at survival-centered. Ayan, so ulitin ko lang po yung sinabi ni ma'am na ang OSAEC, ito po ay ang sexual na pagsasamantala ng mga bata gamit ang internet tulad ng cybersex at live streaming at marami pang iba. At ang SISAEM naman po, ito po ay ang mga materyales tulad ng mga larawan, video, mga files na naglalaman ng mga pang-aabuso ng mga bata. In short, ang OSAEC po, ito po ay ang mga acts at ang SISAEM po ay ang mga materials. So ma'am, dako po tayo sa ika-6 na katanungan. Sino-sino po ang may mga pananagutan sa pagprotekta ng mga bata laban sa online abuse? Base po sa pagsasaliksik na ginawa ng Plan International at yung other researchers ng organizations, ang abuse ay napapalala kapag mahina ang safeguard, mahina ang platform safeguard. Ano ibig sabihin ko dito? Madaling nakagawa ng account kahit ang mga minor de edad, diba? Dahil walang maayos na age verification. Anybody can just create an account kahit as karamihan ng mga social media platforms, ang kanilang required is para magkaroon ng sariling account ay 7 years. Subalit, magaling makagawa kasi pwede pa lang makagawa kahit sino lang, kahit below 14 years old. So, na yung mga adults ang gumagawa in behalf of the child. Tapos, yung mga terms and conditions, sinasabi ng mga kabataan, bakit sa research namin, na hindi nila naiintindihan, ano yung terms and conditions? English na, legalistic pa ang mga terminology. So, sinasabi nila, kaya ang ginagawa nila, tinitingnan nila ang mga terms and conditions. Pangalawa, sinasabi nila, pangatlo, kulang ang coordination ng local actors. At may nandiyan mga harmful norms, yung mga stigma, yung victim blaming, kaya malinaw, ang pananagutan ay nasa adult, nasa matatanda, nasa institutions, nasa tech companies, at nasa estado, hindi sa bata. So ang may pananagutan po pala sa pagprotekta sa mga bata laban sa online abuse ay nasa mga adults. Isa rin po pala sa mga sanhi nito ay mahina ang platform safeguards, stigma sa mga bata at kakulangan ng koordinasyon. Para naman po sa ika-7 katanungan, bakit mahalagang maging ligtas at responsable sa paggamit ng internet ang mga bata at kabataan?
mahalaga ito dahil nandito na tayo sa digital world. Araw-araw ginagamit natin ang internet. Hindi na optional ang internet sa buhay ng mga bata at kumakahan. Dito na sila nag-aaral, dito sila nakikipagkaibigan, dito sila nag-i-express ng sarili. Minsan pa nga, mas na-express nila ang sarili nila online. Dito sila kumukuha ng informasyon. Pero kasabay ng mga opportunities na ito, ng mga decision na ito, may mga pinunod, may mga risks din. Katulad ng cyberbullying, the online sexual abuse and exploitation, the grooming, the sexual extortion, at marami pang iba. Kaya kapag hindi ligtas ang paggamit, pwedeng magdulot ng emotional trauma, reputational harm, at kahit pang matagalang epekto sa mental health at seguridad ng bata. Kaya mahalaga ang safe at responsible internet use. Hindi para takutin ang mga bata, kundi para empower sila. Ang goal natin ay hindi ihiwalay sila sa digital world, kundi siguraduhin na protektado sila habang nandito sila. Yan, maraming salamat po. And dagdag ko rin po mga kabulilita, dapat po maging responsible po tayo sa paggamit ng social media. Lalo na po ito po ay nagdudulot ng panganib sa ating mga physical at mental na kalusugan. At ito rin po ay nagsisilbing protection natin sa mga panganib na gaya na po sinabi ko kanina tulad ng anxiety and depression at pagbaba ng self-esteem. Kaya mga kabulilit, maging responsable tayo sa paggamit ng social media. Ngayong every time na tayo ay gagamit ng mga platforms na masyadong malaking platforms na masyado tayo marami nakikita. So, yan, ma'am, bilang pagtatapos po, ano po ang mensahe na nais niyong iparating sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, lalo na po upang maipabatid ang kahalagahan ng paksa at hikayatin silang kumilos ng tama? Okay? Kanina nasabi ko naman na yung mga bata ay nasa digital world na. Ang tanong ay, handa ba tayong protektahan sila sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya natin? Base sa aming research sa pagsasaliksik ng Plan International, ang solusyon ay hindi takot at pagbabago lang. Ang solusyon ay dapat mas maagang prevention, mas malinaw na accountability, mas coordinated na response, at pagbabago ng mga harmful social norms. Kaya sa Safer Internet Day, piliin natin maging bahagi ng solusyon. Ako, ikaw, tayo, konektado at protektado dapat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, maraming salamat po Ma'am Sheila sa pagdalo at sa mga impormasyon at kaalaman na isinare nyo sa araw na ito. And baka may gusto po kayong batiin na kapamilya, kaibigan o kasamahan sa trabaho. Ay, gusto ko lang pong batiin ang ating mga bata at kabataan. Maging ligtas po tayo sa paggamit ng internet. Lagi, galingin natin, i-privatize ang ating account. Mayroon kami internet safety na lagi sinasabi sa kabataan, ang acronym dito ay PIDS. Ang P stands for private. Ang I, ignore. Hindi natin. Ang B, i-block natin. I-block natin yung mga mapang-abusong mga tao. Mga taong online. Taong namimit natin online. Ang S stands for screenshot. Ang screenshot natin, pag mayroon nangyayari sa atin, mayroon tayong screenshot na napusunod. Ito ng paggawa ng screenshot. At yung lang, plus dito, talk to a trusted adult. So, huwag natin kalimutan ng PIBS plus T. Yes po. Ayan, so sana po ang mga tagapakinig namin ay maraming napulot na kaalaman at makatulong ang ating talakayan. Kaya't heto na ang question natin for today.
ano ang tema ng Safer Internet Day ngayong taon? Uulitin ko po, ano ang tema ng Safer Internet Day ngayong taon? At sa pagsagot ninyo ay huwag kalimutang i-like and follow ang ating Facebook page, mag-mention ng 3 Facebook friends, i-share ang live at i-comment ang tamang sagot. Good luck mga kabulilit! At para sa Bida 1, ako si Kabulilit Tyron. At ako naman si Kabulilit Aya. Muli, ito ang segment na Bida Ka, Bida Tayo, Bida 1. Muli po kaming nagbabalik para sa isang munting paalaala. Click, chat, share. Pero sandali, ligtas ba? Sa likod ng screen may mga panganib na tinatawag na OSAEC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, isang krimen na sumisira ng kabataan. Mga kabulilit, maging mapanuri. Huwag basta magtiwala, huwag magbahagi ng sensitibong impormasyon o larawan. Kapag may kahinahinala, magsalita at mag-report. OSAEC, sisain, wakasan, kaligtasan at karapatan ng mga bata ay ipaglaban. Ayan, so bago po kami tuluyang magpaalam, nais naming magpasalamat ng buong puso sa lahat ng naging bahagi ng ating masayang programa, sa ating mga loyal viewers at tagapakinig na laging nandyan, sa aming mga matyagang mentors, sa aming mga kabulilit, at syempre sa Plan International Pilipinas. Bagamat ito na po ang huling pag-ere ng aming programa, hindi po rito nagtatapos ang aming layunin. Patuloy pa rin po kaming magsisikap at hindi titigil sa pagbabahagi ng mahahalagang kaalaman at impormasyon na makatutulong at magsisilbing gabay para sa ikabubuti ng bawat isa. At syempre, eto na ang pinakahihintay ng lahat. Hindi namin malilimutan ang mga winners for today. Gaya ng sinabi namin kanina, makikinig ka lang, pwede ka pang manalo. Kaya Kabulilit Shania, ibida mo lang ating mga winners for today. Ayan, syempre bago natin ibida ang ating mga winners, ay magbatian time muna tayo. Binabati ko nga po pala ang Montalban Entendido family. Special shoutout sa aking 10 Neon, lalong-lalo na sa aming advisor na si Ma'am Yuzel at syempre, hindi malilimutan ang aming mga mentors na kasama namin ngayon, si na Ma'am Lizelle at Ma'am Marilyn. Belated happy birthday kay Kuya VJ Santa Maria at happy birthday kay Kuya Ralph Darwin Vince Mateo. At binabati rin po namin ang mga grade 8 teachers ng Ligaya National High School, kina Ma'am Sheila, Ma'am Perla, Ma'am Joanne, Ma'am Giselle, Ma'am Fim, Sir Rick, Sir Melbert, Sir Earl, Ma'am Joyce at Ma'am Joy Felisco. Ayan, binabati ko rin po ang aking pamilya na nanonood ngayon. Hello po sa inyo lahat. At binabati ko po ang aking section dyan na 10 Argon, especially sa mga kaklase ko na sina Arvin Martisana, Princess Hilary, Reggie Transona, Kim Esteves, and Faye Bueson. At sa aming pinakamaganda na advisor, hello sa iyo, Ma'am Lizelle. At sa mga teachers po ng grade 10 sa Ligaya National High School, hello po sa iyo, Ma'am Yuzel Pimentel, Ma'am Lizelle Grace Santa Maria, Ma'am Cheryl Marco, Ma'am Gina Esteves, Ma'am Darlene, Ma'am Nancy Bilamide, Ma'am Wendy, and Ma'am Tess Ovalles. And special shoutout po kay Sir Dennis Tanyala. Hello sa iyo, sir. Maraming salamat po sa gift mo po sa akin. And sa mga bibi natin na nanonood ngayon na hindi nakasama sa airing natin ngayon, hello sa iyo, Ate Princess Esteves, Ate Clarissa, Kabulilit Angel, Ralph, Kay, Faye, Ina, Divine, and Queen. Hello sa iyo. Ay, binabati ko rin pala yung aking mother-in-law ko dyan at yung my father, pati rin yung aking mga brothers-in-law. Yun. At mga pinsan ko, hello. Ayan, binabati rin po namin sila Ate Ken, sila Ma'am Gina, Sir Jerry, at Ma'am Annalyn. Lalong-lalo na kay Ma'am Sol, kay Ma'am Marisol de los Santos na palaging nakasuporta at laging nandyan sa aming tabi tuwing kami ay nag-airing. Ayan, nasa aeroplano pa si Ma'am Marisol. Para po sa lahat ng mga naging guest namin sa buong taon at nakaraang taon, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbabahagi ng mga impormasyon, ng mga
ng mga natutunan namin ay sobrang laking pasasalamat po namin dahil ang dami po naming natutunan at natatak po talaga namin iyon sa aming puso at isipan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagtataka po kayo? Kung nagtataka po kayo, tatlo lang kaming bulilit na natira dito dahil po busy sa mga activities ang iba naming kabulilit. Ayan, so tatlo po kaming natira ngayong last airing namin. Ayan, Kabulilit Shania, eto na talaga. Kabulilit Shania, ibida mo na ang mga winners natin for today. Ayan, ang winners natin for today ay sina May Ann Nicor, ayan, pagpasensyahan nyo na po, nagkamali lang po ako. So, ang winners po natin ay sina Divine Rancy Mendez, Camille Abad, Chester Harabata, Leonardo Dalugdog, at Judy May Dawis. Congrats po sa inyo! Muli po, kami na'y nagpapaalam sa inyong mga kabulilit. Dahil po sa inyong suporta, mas naging buhay at makabuluhan ang pagbabahagi namin ng kaalaman para sa kaligtasan ng lahat. Mabuhay ang lahat ng mga bata at kabataang Pilipino. Saludo rin kami sa mga lahat ng taong walang sawang nagtatanggol sa aming mga karapatan upang masigurado ang bawat bata ay ligtas sa anumang uri ng pang-aabuso. Mula po sa Bidang Bulilit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta simula una hanggang dulo. Muli, ito ang Bidang Bulilit, ang boses ng mga bata para sa mga bata. Paalam! For